Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ng political commentator na si Attorney Jesus Falsis, many anti-Marcos original ones and mga DDS and mga progressive and progressive groups in churches, CBCP Council of Evangelical Churches have come out with explicit statements that they will not join the rallies tomorrow. That is how bad the Duterte group is. Walang gustong makisali other than yung INC na siyang organizer at saka sabi yung GIL kasi sangkot yung pastor nila. Tapos si Kibuloy, yung church ni Kibuloy, sila lang po. Sabi ko sa inyo, hanggang 2028 pa kayong maglalaway. Malamang sa malamang, after the 3 days rally, pag nga hindi natapusin yung 3 araw, pag nakita nilang wala mang sumusuporta, i-cut short nila yung kanilang rallies mga kababayan kasi sila lang yung naglulukuhan. Di ba? Pagdating mga kababayan ng November 30, si PBBM pa rin yung presidente. Nagpagod lang sila at nagastusan sila. Mga kababayan, sa bagay, may funding din siguro mula sa mga corrupt politicians po na gustong pagtakpan nila, mga kababayan, kasi sangkot sa flood control projects, flood control scandal. Ito yung mga statements, mga kababayan. Cardinal Advincula reminds public to adhere to law amid protest discourse. Sabi po ni Cardinal Advincula, in moments of mass gathering in public discourse, we do not let emotion prevail over reason. We must always adhere to the rule of law and resist any calls of extra constitutional means to solve our problems. Our loyalty must be to our country and its democratic principles, not to persons, and certainly not to ambition. Patama po kay Sara. At sa mga DDS, mga kababayan, na laway na po, na umupo. Ayan o. And certainly not to ambition. The Archbishop also urged the public to be wise, critical, and discerning in receiving and sharing information. He said the pandemic of lies can paralyze individuals' capacity to recognize truth and goodness. It is our Christian duty, sabi po niya, to verify the information we consume and to refrain from sharing what has not been authenticated. Let truth be our standard. Referring to the fake news, mga kababayan, na pinapakalat ng mga DDS, fake news peddlers, mga influencers nila, mga kaalyado, at siyempre yung mismong pabrika ng fake news, yung mga Duterte. Pabrika ng fake news, mga kababayan. He also called on the military and police forces to stay faithful to the country, not to any particular personality. I plead with everyone to examine our consciences, reform our lives, and love according to God's will. This calls for personal and institutional conversion, so that integrity, accountability, truth, and justice may prevail. Before this, the CBCP also called for truth, justice, and due process after former Ako Bicol Party List Representative Saldico alleged that President Marcos, through Budget Secretary Pangandaman and former House Speaker Martin Romualdez, instructed him to insert 100 billion worth of projects in the 2025 national budget. The CBCP also urged Ako to immediately return to the Philippines. Hindi maniwala po ang CBCP sa mga pinapakalat ng mga DDS at yung latest po, yung video ni Saldico. Huwag daw basta maniwala sa mga unverified na mga kwento. Yan ang guidance ng mga church officials, mga kababayan. Ito pa. Sino to? Bishop of Cubao.
Elias Ayuban Jr., sabi niya, we pray for the peaceful and lawful resolution of the present situation our country faces. May the Lord of peace and truth guide all those entrusted with the protection of our nation. Yan sabi dito sa report ng News 5. Pagsuporta ng Diocese of Cubao sa Armed Forces of the Philippines. Nagpayag ang Diocese of Cubao ng suporta at pagkakaisa sa Armed Forces of the Philippines sa patuloy nilang pagpapatupad ng batas. We stand firmly for the defense of our democratic institutions and the Filipino people, especially in these challenging times. For our nation, we value our steadfast commitment to preserving peace, order, and national unity in accordance with the principles of justice and democracy, sabi po ni Cubao Bishop Elias Ayuban. Walang support po sa Roman Catholic Church. Itong kasi alam nila, unang-una yung mga Duterte, sabi nga natin, pinagmumura yung simbahan. Yung panahon ni Digong, pati yung Santo Papa, pinagmumura. So malabo na kampihan sila mga kababayan. Kasi pag tinatalsik yung ating Pangulo, ang uupo si Sara. Sabi nga ni Atty. Wilfredo Garrido, it's like just ay baliktad. It's just like jumping from the frying pan to the hellfire or fires in hell. Lake of fire. Yan na niya yung kalagayan natin. You jump from the frying pan to the fire. Yan ang kumbaga mangyayari mga kababayan. Nasa kawali ka, tumalon ka sa mismong apoy. May kanta pa naman si Sara Duterte na kami ang apoy na hindi mapatay. Hellfire. Sila daw yung apoy na hindi mapatay. Di ang ibig sabihin niya, hellfire po lang ang apoy na hindi mapatay. O ngayon, si General Browner may mensahe po sa kanyang mga sundalo. Yan po. Marami tayong naririnig ng mga kaguluhan sa ating politika. Huwag po tayong mag-focus doon. Instead, let us focus on our jobs. Marami pa tayong kailangan gawin. Marami tayong naririnig ng mga kaguluhan sa ating politika. Huwag po tayong mag-focus doon. Instead, let us focus on our jobs. Marami pa tayong kailangan gawin. Galing man lang po sa kampo ng mga Duterte ang panggugulo po. Ito nga yung statement ng kanilang partido, PDP Laban. Ano sabi diyan? Notice to all PDP Laban members and concerned Filipinos. Hinikayat ng partido PDP Laban ang mga Pilipino na dumalo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang 18. It is a call for unity to declare loud and clear na puno na ang salop sa kurakot at panlilinlang. Panahon ng ipakita na hindi dapat kinukonsinti ang mga magnanakaw sa pamalaan. Ikulong ang mga kurakot, saad ni PDP Laban Acting Chairman Alfonso Cosi. Maniwala kami kung humarap sa impeachment trial si Sara. O diba? At saka yung mga sinasabi ninyong sangkot na kurakot, kalyado ninyo. Yan karamihan kalyado ninyo. O you see, ang hindi nagkukonsente po sa pangungurakot, yun na ating Pangulo mismo. Siya yung nagpa-imbestiga Kaya nabuking yung flood control scandal po. At ito yung post ni Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, tahimik ang piklawans in komunista sa expose ni Saldico. Strategize mo na sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time, prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. Mag-attend ka muna ng sesyon. 2 session ka nang absent. Sabi mo, make my day, Mr. Trillanes. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Tumama ka pa sa pagpusa sa akin. Hindi na nagpakita mga kababayan si Bato. Iwan ko sa Monday kung mag-attend ng sesyon. Ano ba po, mga kababayan?
Sabi ng mga netizen, sabi ni Paulo, si Antonio Trillanes is waving. Sabi ni Jeffrey Perez, make my day, Mr. Trillanes. Sabi ni James Pastoral, Bato to Saldico, harapin mo ang kaso mo, huwag kang magtago. Also, Bato, beg the Supreme Court to block ICC arrest. May pinakalat na naman po na ang sabi, may crowd build up na sa Mindiola ahead of INC rally. Sabi dito, PNP denies crowd build up in Mindiola ahead of INC rally. Ready na po sa yung papuntang palasyo. Aber nga kung makalusot kayo dyan, ganyan katindi yung paganda, mga kababayan. Tingnan natin kung makalusot yung mga rallyista dyan. Makalusot kayo dyan, baka tanggal na yung inyong mga laman. Ano ba? Malamang babaklas yung mga laman nyo dyan. Imagine, yung mga barbed wire. Matindi po. Baklas yung laman niyo dyan. Kalansay na lang kayo. Pag nakalampas pa kayo dyan, yan sabi dyan, hinarangan na ng mga barbed wire fences ang Mindiola Peace Arch sa Maynila bilang paganda sa 3 araw na anti-corruption rally mula November 16 hanggang 18. Ngayon, idagdag ko na lang po itong balita. Yung mismong patron ng mga fake news, si Digong, yung kanyang abogado, nag-appeal to ICC for immediate unconditional release. Matindihan niya, Mr. Maravillas, unconditional, feeling entitled, mga kababayan. Imagine, i-release, walang kondisyon. Ano yon? Masyado niya, Mr. Maravillas, na assuming. May ganun talaga po. The camp of former President Rodrigo Duterte has asked the ICC to immediately release him and halt all proceedings related to the crimes against humanity case he is facing. Sa kanyang 21-page appeal brief on jurisdiction filed before the ICC Appeals Chamber on November 14, Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman challenged the October 23 ruling of Pretrial Chamber 1, which upheld the court's decision over the former president despite the Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019. The appeal argues that the pretrial chamber committed several fundamental errors of law, insisting that the ICC no longer has legal authority over Duterte because the Philippines' withdrawal became effective on March 17, 2019. Paulit-ulit lang yung argumento nila. Wala mang bago. May desisyon na dyan, mga kababan. May ruling na dyan yung ICC. So, madaling sabi, wala mang bago sa argumento. Parehas din yung magiging sentensya niyan. Denied. O, diba? Wala mang bago. Ulit-ulit lang. Pinoprolong lang ni Kaufman yung agony ni Digong. Kasi imbis matapos agad, dinidelay mga kababayan. Sabagay, abang nasa kulungan siya, si Digong, tuloy ang kanyang pagiging abogado. Tuloy ang hanap buhay ni Kaufman. Tuloy ang attorney's fee. Ganon lang yun, mga kababayan. Ayan, Duterte's lawyers asked the appeals chamber, chaired by presiding judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, to reverse the ruling, declare that the ICC no longer has jurisdiction, and order Duterte's immediate and unconditional release. Wala, recycled lang yung argumento. So, malamang sa malamang, denied. Wala mang bago. Ano ba? Na-desisyon na. Sige, denied uli. Tapos appeal sila uli. Denied uli. Paulit-ulit na denied. Ano ba po, mga kababayan?